hapon po sa bawat isa. Ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon sa biyaya niya po sa atin. At sa personally po sa akin, sa buhay, sa kaligtasan po. Tunay na biyaya talaga ang maligtas. Ano po yung buhay na lagi niyong inilalagay niyo sa sarili na hindi ka karapat-dapat eh. Ikaw ay mayroong kasalanan, ikaw ay taong walang kwenta, ikaw ay taong patabon, pero salamat, ikaw ay pinili ng Panginoon. Ano po, na binigyan ka ng buhay na walang hanggan. At imagine niyo po yun, tayo bilang ako po, lagi ko pong, ako'y naglilingkod sa Panginoon, lagi ko po yung binubulay sa aking sarili na, sino ako para ilagay ng Panginoon sa ganitong ministry? Sino ako para, kaya biyaya talaga yung magpatuloy, sabi natin pastor, na biyaya na ikaw yung nagpapatuloy talaga at ginagamit ng Panginoon. Hindi lang ikaw yung nagpapatuloy, kundi nararanaman mo yung buhay na naglilingkod sa Panginoon na madaming mga biyaya sa mga member, ginagamit ng Panginoon, sa family, iba't ibang tao, maraming ginagamit ng Panginoon para maranasan yung kanyang biyaya po. At buhay po ang Panginoon. Kaya nga sabi po ng tita, sa inyo po, mga personal, nagpapatotoo po, talagang totoo buhay ang Panginoon sa ating mga buhay. Salamat doon sa paglilingkod na ako'y pinagkaloob sa akin ng Panginoon sa mga ministry, na ako'y nasa full-time ministry. Salamat na binabalikan ko pa rin sarili ko na, bakit ka nga na dito? Bakit ikaw yung nilagay ng Panginoon? Hindi mo gusto eh. Mahirap talaga ang ministry, hindi biro. Pero lagi mong binabalikan na biyaya palagi na nandito ka. Kaysa sa naman sa ikaw ay naglalasing, sinisira ng kasalanan yung katawan. Pero dito, hindi lang gumaganda yung katawan, kundi pinapaganda ng Panginoon yung katawan mo dahil nasa Kanya ka, na naglilingkod ka sa Kanya. At yung po yung biyaya talaga sa Panginoon. At nag-aaral din sa Bible School, may mga natututunan naman din, kahit removal. At least may biyaya talaga. Doctrine of Grace, tayo. Ano ba? Salamat doon, salamat po. Yun talagang may biyaya. Talagang may biyaya ang Panginoon. Salamat doon, kahit ganon. Biyaya pa din. Hindi naman kaya ang Panginoon tumawag dahil matalino ka, dahil bobo ka, dahil ang Diyos talaga ay sadyang minahal ka, kahit hindi ka kamahal-mahal. Ganon tayo ganon po. Ganon po yung pinag-aaralan sa Bible School. Ikaw ay inaring ganap, ikaw ay pinaging banal, napakadaming ibinigay na kaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya yung ikaw may kaalaman sa Diyos, alam mo din yung ikinaglilingkod sa Panginoon. Yung alimbawa, yung mataas ang pagtingin mo sa Diyos, mataas din paglilingkod mo sa Kanya. Kaya salamat niyong binigyan ng Diyos na ganong kaalaman. Ako'y dating walang alam, ngayon may natututunan, pero yung kaalaman ko, hindi ko pwedeng ipagmalaki sa aking pastor, hindi ipaglabang sa mga member. Talagang kahit ano yung mayroong biyaya ako, kahit ako'y matutunan, hindi ko pa rin ipagmamalaki. Dahil ako'y nagsimula din sa wala. Ako kung lalaman nyo lang sa mga senior high, sa ganyan, wala talaga. Kundi as in wala. Kundi nung nandito ako nanliligod sa Panginoon, kahit pa paano, nakakatuto ng English. kahit di ko alam kung English yun. Basta yung idea, ikaw ay may natututunan. Yung ikaw ay hindi ka nawawalan sa iyong sarili, kundi may kaloob para sa iyo ang Panginoon. Kaya magtiis, patient, dahil yun ang fruit, the Holy Spirit. Salamat sa Panginoon, sa Kanyang biyaya. At laging balik pa rin sa Panginoon. Yun yung nagtuturo sa mga Bible study. Salamat sa nakakasama ko. Sino yun? Siguro. Madami yun. Uy, walang mensyonan. Madami sila. Salamat na pagturo at ginagamit sa biyaya talaga, biyaya pa din na kinakapagturo. Dating ikitinuturuan, ngayon nagtuturo ka na. Salamat kay Brother Eric, ginamit siya nung nakakilala sa Panginoon. Siya ay, tanda ko pa, napunta sa amin. Ako'y nagsisibak ng kahoy. Dumating si kay Eric, ay biyaya. Ako'y binabible study ni kay Eric. Ganun pala binabalikan mo talaga yung dati mong ikaw. Dating ikaw na palasaway, ngayon hindi na, kaunti na lang.
At salamat. Time na. Salamat sa Panginoon ay papuri. Lahat ay sa Panginoon po. Maraming salamat po.